Ayon dito sa mga lumabas na report ngayon, mukhang itong Strong Group Athletics ay hinaharang din ng SMC at ayaw nila na pumasok ito dito sa PBA. Merong mga reports kasi lumalabas na itong Strong Group Athletics daw ay gustong bilhin itong Northport Batang Pier para bumuo ng isang competitive team na lalaban dito sa SMC at MVP Group. Pero mukhang ayaw daw pumayag ng SMC na mabenta ang Northport. Kung inyong maalala, merong mga balita ngayon lumabas na ito raw Star Horse Shipping hindi na matutuloy ang pagpasok sa PBA at hindi na niya bibili ng Terra Firma dahil daw hinaharang ng SMC. At ngayon mukhang ganyan din daw mangyayari dito sa Strong Group at mukhang hinaharang din daw ng San Miguel Corporation ang pagpasok nito dito sa PBA. Kung sa bagay, hindi na magtataka ang maraming mga taga-subaybay dito dahil itong ang Northport Batang Pier ginagamit naman yan ng SMC bilang kanilang farm team, so hindi na nakapagtataka na talagang haharangin nila ang pagpasok niyan sa PBA. Ang sabi naman ng iba, hindi lang naman SMC ang gagawa niyan dahil malamang kung may bibili ng Blackwater Bossing, haharangin din yan ng MVP Group. So ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin ng PBA sa ganitong sitwasyon, kung saan na mukhang merong mga humaharang dito sa pagpasok ng mga bagong teams. Alam naman natin na maraming fans ang gusto na magkaroon ng additional teams sa PBA at mawala na yung mga farm teams dito. Pero kung ang sitwasyon kasi ngayon sa PBA, yung majority vote ay nandito sa SMC at MVP Group. So mahihirapan talaga na mag-implement ng changes dahil kung ano man ang mangyari, idadaan sa boto at palaging syempre lamang sa boto itong SMC at MVP Group. Kaya malabo na magkaroon ng pagbabago dyan. At iyan ngayon ang nagiging problema nitong si Commissioner Billy Marcial, kaya hindi makagkaroon ng pagbabago ng matindi dito sa PBA sa ngayon. Ang balita ngayon, itong San Miguel Beer daw ay makakakuha na ng papalit dito kay free agent Simon Enciso. Ayon dito sa reports, mukhang San Miguel Beer daw ay kukunin either itong si Gio Halalon o si Evan Nedi na papalit bilang guard nila, para naman alam na natin na si Simon Enciso ay naging unrestricted free agent, so kukuha ang San Miguel Beer ng magiging kapalit. Kung hindi man itong si Gio Halalon o si Evan Nedi, posible na si Tyler Tio ng Phoenix ang kukunin ng San Miguel para pumalit dito sa pwesto ni Simon Enciso. Sa ngayon kasi nagre-rebuild na ang San Miguel Beer at gusto nilang kumuha ng mga players na magagamit nila para naman maging mas malalim at mas bata yung kanilang lineup. At ang pagkuha dito kay Tyler Tio ang isa doon sa mga nakikitang solusyon dito ng San Miguel Beer. Kaya abangan na lang natin yung magiging transaction dito. Hindi pa maliwanag kung sino magiging kapalit, pero posible na baka si Jeron Teng o kaya isang first round draft pick ang ibigay ng San Miguel Beer kapalit nitong si Tyler Tio. Kapag natuloy na ang trade na to, magandang kombinasyon sa backcourt dito si Tyler Tio at itong si Wami Tiongson, at siguradong magbibigay yan ng additional scoring power para sa San Miguel Beer para makasabay na dito sa ibang mga players ngayon nitong Phoenix Fuel Masters. Kaya magiging mas bata, mas athletic itong lineup ng San Miguel. At syempre, kapag nandiyan si Tyler Tio, maaasahan natin na ito i-score na at hindi na ito pwedeng pabayaan ng mga kalabang kupunan ng San Miguel. Hindi katulad ng nangyayari kapag nandiyan si Chris Ross, pinapabayaan lamang nila na ito'y tumira sa labas dahil nga hindi ito consistent na scorer. Obviously, hindi nila pwedeng gawin niya kapag ito si Tyler Tio ang nandyan sa backcourt na nagmamando dito sa San Miguel. Kaya good news ito para kay Coach Leo Austria at sa mga fans ng Beermen. Sinabi nitong si Alfrancis Chua na itong si Troy Rosario at si Jamie Malonzo ay hindi pa 100%. At yan daw ang dahilan kung ba't hindi niya tinatanggap yung sinasabi ng mga press at ng media na underdog daw ang TNT Tropa dito sa finals kontra Barangay Ginebra. Sinabi ni Alfrancis Chua na kahit wala daw ito si Jason Castro at Brandon Rosser dito sa roster ng TNT, ay malakas pa rin ito. At dahil nga hindi pa 100% ito si Troy Rosario at ito si Jamie Malonzo, ay may laban talaga tropa at matindi raw ang depensa nito. Pero sa tingin ng mga analyst talaga, ay lamang na lamang ang Barangay Ginebra pagdating sa manpower. Dahil nga nadagdag ito si Rosario, si Malonzo at si Gray. Plus wala pa nga si Jason Castro at Brandon Rosser dito sa TNT Tropa. At yan ang dahilan kung bakit sa paniwala nitong si Alfrancis Chua, pati na rin o dahil sa paniwala nitong media
na makalalamang talaga Ginebra at mas malaki ang tsansa nila na sila ang magkampiyon ngayon dito sa PBA Commissioner's Cup. Pero syempre alam naman natin na marami pang pwedeng mangyari dito. At ang tanong na lamang ay kung ano ang magiging sabihin na nating sitwasyon dito sa bandang huli. Importante para dito sa Barangay Ginebra kung gusto nilang makaalagwa kaagad ay lumamang ng malaki para mahirapan na yung TNT tropa na humabol dahil syempre kulang nga sila sa tao. At yan ngayon ang pag-aaralang mabuti ng TNT para masiguro na magkaroon naman sila ng tsansa manalo. Pero sa bandang huli, sa tingin ng karamihan mukhang makalalamang pa rin itong Barangay Ginebra kahit na injured itong si Troy Rosario. At sabi nga nila, kung 70% pa lang ito si Jamie Malonzo, abay matindi yan dahil nakaka-20 puntos na ito sa bawat laro niya. Kaya yan ang aabangan natin dito sa Barangay Ginebra kung talagang mananalo na sila kontra TNT. Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinukonsidera itong mga trade options na pwede nilang pasukin lalo na at may interest na raw yung mga ibang teams na makuha yung iba nilang mga players, particular na itong si Calvin Abueva at paski na itong si Paul Lee. Itong si Paul Lee, ang alam natin dyan pinag-aaralan pa ng Magnolia kung ite-trade siya o hindi. Kasi kung pag-uusapan natin yung value, mas mataas ang value ni Paul Lee kaysa dito kay Abueva dahil mas consistent ito maglaro kahit sabihin ng iba na ito'y injury prone. So ang tatanong na lang natin ay kung aabangan ba talaga ng mga teams itong i-offer nila para dito sa Magnolia. Dahil syempre kung ikaw Magnolia, kailangan pakinggan mo muna kung ano ang i-offer para dito kay Paul Lee. For example, kung ang i-offer ay, for example, ito si Cedric Bearfield o kaya itong si Robert Bolick, syempre, iti-trade mo na si Paul Lee dahil napakahusay ng mga players na magiging kapalit. Ngayon, kung ang i-offer naman si Mikey Williams, kailangan mag-isip ng mabuti Magnolia dahil magkasing edad lamang itong si Paul Lee at si Mikey Williams at alam natin si Mikey Williams matagal hindi naglaro at hindi naging masyadong impressive yung kanyang pinakita nung nandun siya sa Strong Group Athletics. At yan ang dahilan kung bakit medyo malabo na ituloy ng TNT at Magnolia itong trade na yan unless may iba pang isama para dito kay Paul Lee. So, yung tanong kung ito ba si Paul Lee ay mananatili sa Magnolia, nakadepende yan kung sino ang i-offer na kapalit naman para sa kanya. Dahil syempre kung ikaw ang Magnolia Chicken Templados, gusto mo na kung matitrade si Paul Lee, mas siguro na magiging mahusay naman yung kapalit nito. At yan ang magiging big news sa Magnolia kung sakasakali nga na ituloy nila ang nasabing trade. At kung ikaw naman ang Magnolia, kinakailangan siguro consider mo na rin na kahit na matagal na si Paul Lee dyan sa prangkisa mo, baka panahon na talaga para i-trade ang nasabing player. Shoutout kay Romeo Conchada, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Dexter Domer, Enju. Binabati din natin si Katsakino Dukusin, Anthony Alon, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Malyari Mascarinas, si Dexter Domer, Enju at ang iba pa natin na mga taga-subaybay.